Nandito naman tayo sa cubicle sa University of Makati. At sa araw na ito, tignan naman natin ang isa pang maikling kwento patungkol sa San Pedro de Makati. Alam nyo ba na si Julio Nakpil, no, ang sumulat ng marangal na dalit ng Katagalugan na kung hindi nanalo si Aguinaldo, no, sa pagkapangulo ng eleksyon nung araw, ay maaring ito na ang naging national anthem natin, no. Si Julio Nakpil sa kanyang apuntes, no, the Philippine Revolution or mga sulat patungkol sa digmaan himagsikang Pilipino at Kastila, ay meron siyang naisulat, no, na kung saan doon sa kanyang tala, kanyang binigyan daan na ipakita ang kanyang kaalaman patungkol sa San Pedro de Makati, kung paano naging Makati ang pangalan ng nasabing lugar. Sabi niya, no, sinabi raw ng kanyang mga ninuno, no, na nung araw sa bago magpista, no, bisperas ng kapistahan ng San Pedro de Makati, ang partikular na santo, no, si San Pedro, ay inilagay ng sakristan sa malawak na atrium o bulwagan upang ito ay painitan bago ito magpiesta. Ngunit sa kasamaang palad, merong isang tao na nagtapon ng upos ng sigarilyo sa nasabing santo ng Makati, no? Si San Pedro, na kung saan dahil dito ito ay nasunog. Dahil sa nasunog ito, gumawa ng paraan ang nasabing sakristan upang palitan ang nasabing nasunog na santo, at siya ay nakakuha ng isang mama na kahawig ni San Pedro, no? Ito ay kalbo at kanyang muka ay kahawig na kahawig, kung kaya't ito ay kanyang binihisan at kinausap upang magpanggap, no, na santo. Pumayag naman ang nasabing mama, matandang mama, at yun na nga, sa kapistahan, sa araw ng kapistahan, ito ay kanyang inilagay, no, ng sakristan, ang nasabing matandang mama na nakasuot sa damit ni San Pedro sa harapan ng altar ng simbahan. Habang ang misa ay tumutuloy, no, ang nasabing sakristan, ang sabi niya, abay, kamukha talaga ni San Pedro ang lokong ito, no? At siya ay natuwa, no? Siya ay namangha dahil natuwa siya sa kanyang ginawa, na napalitan niya, nawala, no, ang mali sa kanyang ginawa dahil nailagay niya ang santo na kahawig niya. Habang nagmimisa, no, itong si sakristan ay nagkaroon ng isang kalokohan. Ang kanyang ginawa upang testingin kung talagang kayang-kaya ng nasabing mamang nagpapanggap na San Pedro na tumayo nang hindi gumagalaw, naisipan ng sakristan na lagyan ng putakti ang kasuotan, no, ng mamang nakasuot ng San Pedro. Hindi pa nakontento dahil natuwa siya at hindi naman gumagalaw, nilagyan pa niya ulit, no, sa pangalawang pagkakataon ng dalawang tinatawag na waps o putakti ang nasabing damit ng matandang nagpapanggap na San Pedro. Kung kaya't maya-maya ang nasabing matandang nagpapanggap na santong San Pedro ay biglang gumalaw, no, ang kanyang mata. Ngunit kanyang pinipigilan ang kanyang pagkilos, kung kaya't ang kanyang mata lamang ang gumalaw. At ito ay napuna ng isa sa mga babaeng nagsisimba. At kanyang sinabi nung nasabing babaeng nagsisimba na, aba, tignan mo si San Pedro, kumikisap-kisap ang kanyang mata, no? Pagkatapos nito, ito ay inayudahan naman ng isa pang babae
Ang sabi niya, aba, totoo nga, gumagalaw, nagmimilagro, no? Si San Pedro. Dahil hindi na pigilan ng matandang mama ang kate, no? Na kanyang nararamdaman, siya ay tumakbo, no? Kung kaya dito, ang sabi nung pare, abay totoo ngang nagmimilagro. Nung kausapin ng sakristan ang nasabing mamang nagpanggap na San Pedro, ang sinabi niya ay, bakit ka tumakbo? May usapan tayo. Ay bay hindi ko na mapigilan, no, ang pangangati dahil makatina ang aking hita, pati na rin ang aking maselang bahagi ng katawan, kung kaya't ako ay tumakbo na. Dahil dito, sinabi ni Julio Nakpil na ang isa sa mga pinanggalingan ng pangalang Makati ay sa katagang Kati, no? Kati, no? Kati nung naramdaman nung isang matandang mamang nagpanggap na San Pedro. Ngunit sa kalaunan, sinabi naman ni Julio Nakpil na ito ay isa lamang kwento na naipasa sa kanya ng kanyang mga ninuno na hindi naman mapapatunayan o masasabing totoo nga. Kaya magmula noon, sinabi niya na ang San Pedro de Makati ay dapat natawaging San Piero de Makati. Yan ang isang patunay na meron mahalagang ginagampanan ang Makati sa kasaysayan ng ating bansa, sapagkat ito ay nabanggit nga ng isa sa mga pangunahing tao sa revolusyon nung panahon ng Kastila, si Julio Nakpil, na naging asawa ni Gregoria de Jesus, ang lakambini o ang dating asawa ng nasirang si Andres Bonifacio na nagtatag naman ng Katipunan. Isa namang maikling kwento patungkol sa ating magandang bayan, ang siyudad ng Makati. Okay.